sa atin mga minamahal na mga kapatid at sa ating mga kaibigan, sa ating mga bisita, sa pangalan ng ating Panginoong Diyos at ganoon din sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Once again, good morning my beloved brothers and sisters for this wonderful day. For us today that we are going to study the Word of God, and we will take the offer of our beloved Master Jesus Christ, the bread and wine. So for today, my topic is all about you can't go to sleep. But before that, I will just tell you some short story. And this story is a real life story. One day, may isang kapatid na babae. She asked me that what should ano yung gagawin niya? Kasi hindi daw siya makatulog. She can't sleep. She told me that she's having anxiety. And he has a fear of sleep. Natatakot siyang matulog dahil siguro sa napakaraming bagay na gumugulo sa kanyang isipan. And as a brother, actually I don't know the answer that time. I was thinking, what should I do? What should I reply to her in her problem? And it comes up that she said she need spiritual advice. And for me, prayer is the best thing that she can do. And believe and trust to our Almighty God. Everyone, sa bawat isa natin ngayon, ay may kanya-kanyang mga problema sa buhay. And sometimes, masasabi natin sa ating sarili, I already encountered anxiety. Nasubukan ko na rin na hindi masyadong nakakatulog sa gabi. Ang pagtulog, mga kapatid, ay isa sa pinaka-importanting ginagawa dapat ng isang tao. Kasi dyan yung panahon na nagre-rest yung ilang organs natin sa ating mga pangangatawan. Yan yung time na nagpapahinga na. At alam naman natin kung yung mga organs natin sa ating katawan ay hindi nakakapagpahinga, it will affect lahat ng action natin sa mga susunod na araw. Yung sinasabi nating anxiety, mga kapatid, maraming klase yung anxiety. Marahil ito ay dahil sa napakarami nating iniisip. O marahil ito ay napapatungkol sa problema natin. Fear. Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. At dahil sa mga problemang ito, mga kapatid, you are thinking na I don't want to sleep because you're thinking na maybe hindi ka makakagising. You can't awake anymore. At yun ay isa sa mga nakakatakot na bagay na kinakailangan nating tingnan. In that question from one of our sister, I do some research. What should I do? Because she's asking an advice about sleeping. After looking in our Bible, so as you can see in your, I can't show, but in our Bible, at the end of the page of our Bible, it says where to look in the Bible. You can't go to sleep. And the Bible, in this Bible, the King James Version, there are some suggestions that you need to read Psalms chapter 4 for an spiritual advice from the King David. And my beloved brothers and sisters, there are a lot of reasons why we can't go to sleep. Sometimes it's because of overthinking of yesterday and tomorrow. You are thinking what happened before, and you are thinking what will happen tomorrow and what are your activities for tomorrow.
in that reason, you can't sleep properly. Some reasons are because of your enemy. Maybe if you have enemy outside in your house and you're thinking that in that night they will attack you, you can't sleep. Sometimes you are thinking financial. What should you do tomorrow? Are you going to work? Are you going to do this, do that? For you to achieve your financial support? You can't sleep. Sometimes you're thinking your problem. Every one of us have problem, but are there some people that overthinking of problem? And they can't sleep because of that. And sometimes because of love life. Some of the young people, they are overthinking about their activities with their boyfriend and girlfriend. What are they going to do for the next day? What's the effort that they need to show to their girlfriend or boyfriend? And they are texting overnight. They can't sleep. Sometimes inside the family, they are encountered pressure. They encountered problem inside the family. They can't sleep. How about thinking of God? Did you hear someone in your community that because of overthinking to God, he can't sleep? Personally, my beloved brothers and sisters, I don't have any idea, or I didn't heard to someone that he's overthinking to God, then he can't sleep. Because overthinking to God is the reason that you can sleep properly. Because as we read in our reading for today, because of David, he thinks of God that he is his guidance, because God will help him. Because of the trust of David to God, he said, I will both lay down in peace and sleep. Because David is thinking about God, now he can sleep. So that's the thing, my beloved brothers and sisters. If you are thinking about the world, that what the world can offer us, it will lead us that we can't sleep. But if we think about the heavenly, about God, about the purpose of God, we are happy to sleep. As we remember, my beloved brothers and sisters, when Jesus talked to Mary and to Martha, she told them that bagaman ikaw ay mamamatay, ay mabubuhay ka. And the last statement that Jesus told them is, do you believe in this? Because if we believe, my beloved brothers and sisters, that even though we are going to die in a way, but we believe that He will raise it up again, He will resurrect us, I think there's no reason to get fear on that matter, because no one escaped death ever since the world began. So I think it's like a preparation for us that we should think the good things of death and the good thing of sleeping. And in this statement, when David talked to God in his prayer, he is thinking that, what should I do to sleep properly? And for us, my beloved brothers and sisters who encountered anxieties and encountered fear, encountered when you can't sleep in a way. So this chapter will help us, because David advised us to do it, for us to become comfortable in our different beds. First, I would like to read the verse 1 of our reading, because we have a few verses to tackle about our exhortation for today. In verse 1, he said, sagutin mo ako pagka tumatawag ako, O Diyos, ng aking katwiran. Inilagay mo ako sa kaluwagan
nang ako'y nasa kagipitan. Maawa ka sa akin at dinggin mo ang aking dalangin. This is a prayer of a king, David. When he acknowledged the blessing from above, which is very good for us, my beloved brothers and sisters, that we need to acknowledge all the blessings that God gave us than thinking the problem of our every daily lives. It's an advice for us that we need to count the blessing and focus on God, not to think the problem that we have. Because problem, if you overthink your problem, it will make you a bigger problem. Thinking a negative things will make you negative man or human or person. But when you're thinking positive things, it will help you to achieve being a positive man. What should we do, my beloved brothers and sisters? Are we going to be a negative thinker or a positive thinker? And of course, we want to become a positive person, which is good for us because it will lead us to happiness. It will make us happy. In our reading, he said that thou hast enlarged me when I was in distress. David knows that God helped him when he is distressed. When David have lots of problem in his life, in his kingdom before. And he said, you helped me. You enlarged me when I was in distress. That's the thing, my beloved brothers and sisters, because David acknowledged God, that God is part of his life, that the purpose and the plan of God is based in his personal life, and God is at the center of his life. How about us, my beloved brothers and sisters? We need to put God first in our life. Then, in verse 2 of our reading, God answered, and he said, o kayong mga anak ng tao, hanggang kailan magiging kasirang puri ang aking kaluwalhatian? Gaano katagal ibigin ninyo ang walang kabuluhan at hahanapin ang kabulaanan? He is asking us. He said, how long? Hanggang kailan? Hanggang kailan natin, mga kapatid, sisirain ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos? We know that the kaluwalhatian of Lord, the glory of God is His character. And sometimes, my beloved brothers and sisters, we are destroying the character of God by using our own character opposite to His character. So kung gumagawa tayo ng mga bagay na kabaliktaran sa pag-uugali ng ating Panginoong Diyos, we are destroying God's character. We are destroying the glory of God. And he said, how long will ye turn my glory into shame? Because when we become a Christadelphian, we should bring the glory of God, the attitude, the character of God. We should bring that one. But if we do something wrong at gumagawa tayo ng kabaliktaran doon sa dapat nating pag-uugali, pinapahiya natin ang Diyos. Because we are bringing the name of God in front of those unbeliever. Tapos, iba pala yung pinapakita natin. Pinapakita natin ang Diyos, mga kapatid. And he said, sa binasa natin, sabi niya, gaano katagal ninyo iibigin ang walang kabuluhan? Because, dahil sa pag-ibig natin, because of our love to those vanity things, hindi tuloy tayo nakakatulog ng mahimbing. Yun yung mga nagiging rason, mga kapatid, kung bakit hindi nakakatulog ang tao, dahil mas minamahal natin yung mga bagay na nasa sanlibutan kaysa sa pagmamahal natin sa ating Panginoong Diyos. Kasi kung mahal natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, marahil makakatulog tayo ng mahimbing. Ngunit dahil sa pag-overthink natin
ng mga bagay na nasa sanlibutan. Kahit na yung mga, siguro, yung may mga sasakyan o yung mga may property outside your house, hindi ka makatulog, baka nakawin yun eh. Iniisip mo, may gumalaw lang sa labas ng bahay mo, sabihin mo na, may ninanakaw na sa property mo. Hindi ka tuloy makatulog. Kung meron ka namang kayamanan or mayroon ka mga pinag-iingatang mga bagay dyan, hindi ka makatulog kasi iniisip mo, baka kunin. Because we are thinking the things that we have, not the things about the treasure of God. Actually, Matthew talk about the treasure sa heaven at treasure dito sa lupa. Sabi niya, yung mga treasure sa lupa, nasisira yon, nananakaw yon. Pero yung treasure natin sa ating Panginoong Diyos, pang walang hanggan yun. Walang makakakuha nun. And if we focus on God, I think, my beloved brothers and sisters, it will help us sa lahat ng mga pangangailangan natin. In verse 3 ng ating reading, sabi niya dito, ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal. Didinggin ng Panginoon pagka kayo tumawag sa kanya. This is very nice assurance. This is very good assurance for us, my beloved brothers and sisters. That it says na yung mga tumatawag na mga naniniwala sa Diyos, yung mga ibinukod ng ating Panginoong Diyos, sigurado, didinggin yun ng ating Panginoong Diyos. Now, in our Bible study earlier, there's a question about sa pananalangin. Diba? Nanalangin tayo. Pero hindi naman lahat ng idinadalangin natin bigla ang dumarating sa atin na sinasagot diretso ng ating Panginoong Diyos. Sometimes we need to wait. Sometimes we need to think na yung prayer ba natin ay nakafocus ba sa plano ng Diyos? Kasi kung hindi siya naka-align sa plano ng ating Panginoong Diyos, huwag nating asahan na makukuha natin yan. Kasi hindi naka-align. Dapat yung mga prayer natin, it should be aligned in God's purpose. At yun, ibibigay yun ng ating Panginoong Diyos sa atin, mga kapatid. At sabi rin ni Santiago, when James told us in his letter, when a person pray to God, tapos nagdadalawang isip siya, is wavering, having two-minded sa kanyang pananalangin. Don't expect, James said, don't expect to receive your what you've been asking to God. Kasi hindi yun ibibigay ng Diyos. Kasi nagdadalawang isip ka sa yung mga bagay na hinihingi. If we ask to God, we need to believe na yun talaga ay darating. At yun talaga ay ibibigay. Have you tried, my beloved brothers and sisters, that when you're praying, yung meron kang kapamilya o kilalang may sakit, yung grabing he's very sick, which is very parang mahirap ng magamot. Then you pray to God. Then in your prayer, you said, Lord, save him. Pagalingin mo siya. Tanggalin mo yung sakit niya. But at the back of your head, you're thinking, grabe na yung sakit niya. Baka hindi na kaya. Baka mamamatay na to pagka sa susunod na araw. At the next day, mga kapatid, dumating yung worst na nangyari. Namatay nga. At yung nanalangin, sabi niya, hindi diringgin yung prayer ko. Hindi naging effective yung prayer ko. Why? Bakit hindi naging effective? Kasi, nagdadalawang isip ka na iniisip mo na baka hindi talaga kayang gawin ng Diyos na pagalingin yung tao. And that, yan ay isang analogy lamang, mga kapatid. Hindi yun talagang nangyari sa totoong buhay. Pero, it would be happen, mga kapatid. Kasi hindi natin pinapaniwalaan eh. That's why, when we pray to God, we need to believe. Maniwala tayo. Yung hindi tayo nagdadalawang isip na sa likod ng ating pag-iisip, iniisip natin, baka hindi. Baka hindi mangyari. Yun. Pagdadalawang isip yun. At sinasabi dito sa ating banal na kasulatan, mga kapatid, when you pray to God, especially sa mga panahon na hindi ka makakatulog, hindi tayo nakakatulog,
Manalangin tayo na, Lord, help me to sleep. But after you're praying that you need to sleep, you're thinking about what should I do tomorrow? Ano yung mga problema ko? Ano yung mga gagawin ko bukas? Hindi ka talaga makakatulog yan kasi you're thinking different thing. Pero pag tayo ay nanalangin mga kapatid that it should be yung bukal, yung talagang yung talagang focus tayo masyado at talagang totoong nananalangin tayo, yung talagang siniseryoso talaga natin. I think it's different thing mga kapatid. Ibang level yun at tutulungan talaga tayo ng ating Panginoong Diyos dyan. At alam natin mga kapatid, kung hindi man naibibigay yung panalangin natin ngayon, maghintay tayo. Kasi hindi nagliliban ang ating Panginoong Diyos sa mga taong nangangailangan, lalo na sa mga tao na lumalapit sa Kanya. In verse 4 ng ating reading mga kapatid, sabi niya, kayo'y magsipanginig at huwag magkasala. Mga gulay-gulay kayo ng inyong puso sa inyong higaan at kayo'y magsitahimik. This verse is very interesting, my beloved brothers and sisters, because David told us what should we do, and David told us what's the result. First, he told us that we need to be magsipanginig, sabi niya. Stand in awe, sabi niya. At ang result nito ay hindi daw tayo magkakasala. Sin not. Sabi niya. Yun yung result nun. Sa pamamagitan ng ating panginginig, at yung panginginig na yan ay yung pagkaroon natin ng takot sa Diyos. At ang resulta ng pagkatakot sa Diyos ay hindi ka magkakasala. Kaya mga kapatid, yung mga taong grabe yung takot niya sa Diyos, siya yung taong kakaunti yung kasalanan. Hindi naman mawawala buong kasalanan natin kasi wala namang taong walang kasalanan. Pero lessen yung ginagawa niyang kasalanan at lessen yung ginagawa niyang pagkakamali kasi natatakot siya sa Diyos. Tingnan niyo yung mga taong hindi takot sa Diyos, mga kapatid. Kahit anong kalukuhan ginagawa kasi walang takot sa Diyos. Kaya dito, in verse 4 ng ating reading, he is encouraging us that we need to fear God. Ang Diyos dapat ang kinakatakutan natin, hindi yung mga bagay na mangyayari sa atin sa susunod na araw. Kasi yung mga bagay na nagiging instrument para tayo ay matakot, hindi dapat yun yung mga kinakatakutan natin kundi ang Diyos yung dapat nating katakutan. Dahil sa ating Panginoong Diyos, yung pagkatakot natin, maiiwasan natin yun. At nagkaroon siya ng isang advice, sabi niya dito, mga bulay-bulay kayo sa inyong pag-iisip, sa inyong higaan, at kayo'y magsitahimik. This is very effective, mga kapatid, kasi this is a meditation. Sa pagtulog daw natin, tingnan natin ang ating sarili. Diba ganun din yung ginagawa natin when we take the bread and wine? Sabi niya, siyasatin ng tao ang kanyang sarili. Sabi niya. Sa pagtulog din natin mga kapatid, ganun din. Mga gulay-bulay kayo sa inyong puso, sa inyong higaan. Bakit puso? Ang kinakailangan nating pagbubulay-bulayan mga kapatid. Kasi ang tinutukoy dito, pagbubulay-bulayan daw natin yung mga bagay na iniibig natin. Ano yung mga bagay na iniibig natin mga kapatid? Isipin natin yun. Kasi kung hindi ang Diyos yung iniibig natin mga kapatid, baka marahil hindi nga tayo makakatulog sa mga oras na yan. Pero kung ang pagmamahal natin mga kapatid ay nakahain para sa ating Panginoong Diyos, tutulungan tayo. Umasa tayo sa ating Panginoong Diyos mga kapatid. At sabi niya, mga gandog kayo ng mga hain ng katwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Marami ang nagsabi, sinong magpapakita sa amin ng mabuti? Panginoon, pasilangin mo ang liwanag ng iyong mukha sa amin. So ngayon mga kapatid, he advised us again. Sabi niya, offer the sacrifice of righteousness. Iniisip ko mga kapatid, anong klaseng offering
ang bagay na ito. Kasi sabi niya, maghandog kayo ng hain ng katwiran. Paano tayo maghahandog ng katwiran, mga kapatid? The right sacrifice, sabi niya. Basahin natin ang nakasabi sa Psalms. Psalms 51, verse 17. Sabi niya dito sa Psalms 51 verse 17, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, thou wilt not despise. So yung hain pala natin sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, yung tinatawag nating bagbag na loob. Isang bagbag na may pagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo iwawaling kabuluhan. So yun yung pala yung tinutukoy dito. Na pag tayo ay nakakaroon ng offer sa ating Panginoong Diyos, kasi according to Romans, sabi niya, the offering that we should give to God is ourselves. Sabi niya, isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At sa oras na ito, mga kapatid, sabi ni Haring David, yung bagbag na loob daw natin, yung bagbag na loob na may pagsisising puso. Pinaka-offer pala para sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, yung tao na lumalapit sa Kanya na mayroong pagsisisi. Sa everyday ng buhay natin, and every day that we walk in this world, we always encountered sin. May kasalanan tayo lagi. Kaya bago tayo matulog, mga kapatid, sabi dito, lagi nating siyasatin yung puso natin. Lumapit tayo sa Diyos na magdala ng hain. Iyon yung sarili natin. At kinakailangang pagsisihan natin yung mga ginagawa natin. Kasi mahirap matulog, mga kapatid, na hindi pa natin mismo pinapatawad ang ating sarili o hindi pa natin binabago yung mga bagay na dapat nating baguhin. Kasi it will help us o naglilid ito sa atin na hindi tayo talaga makakatulog. Sabi nga ni Haring Solomon, mga kapatid, may isang tao daw, sabi ni Haring Solomon, naglalakad siya. Pero lagi daw siyang nakaabang, baka may mangyari sa kanya, baka may isang leon na tumukmal sa kanya, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi siya mapakali sa kanyang buhay kung ano yung mga mangyayari sa kanya. Kasi iniisip niya, may nagawan siya na siguro ng mga kasalanan. At baka sakali, pag dumaan siya dyan, baka bigla siyang patayin. So, ang dami niyang iniisip, mga kapatid, kasi marami rin siyang hindi mga magagandang ginagawa. So yun, mga kapatid. Sabi niya, in verse 6 hanggang 7 ng ating reading, sabi niya, find your joy above, in family, in relationship, studies, and all. Sa lahat ng mga ginagawa natin, mga kapatid, ibigay natin yung joy natin sa mga bagay na nasa ating Panginoong Diyos. Ikaw ang naglagay ng kasayahan sa aking puso ng higit kaysa kanilang tinatangkilik ng ang mga butil at kanilang alak ay nagsidami. Kinakailangan natin, mga kapatid, na isipin ng lahat ng mga bagay ay sa Diyos at hindi yung sa atin lamang. In verse 8, sabi niya, payapa akong higa at gayon din matutulog sapagkat ikaw, sabi niya, ikaw, Panginoon, tinatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan. Ngayon, mga kapatid, sabi ni Haring David, matutulog na daw siya. Sa kanyang pagtulog, mga kapatid, sa kanyang paghiga, dadalhin niya ang kapayapaan, yung peace of mind. Dahil ang iniisip ni Haring David, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Diyos. At sabi niya, sapagkat ikaw, Panginoon, pinatatahan mo ako mag-isa sa katiwasayan. Only makest me dwell in safety. Sino sa atin ngayon, mga kapatid, na sa kanyang pagtulog
ang iniisip niya ay safe siya dahil siya ay nasa Diyos. Sino sa atin mga kapatid na habang nasa kalamidad, iniisip na okay lang siya kasi ang Diyos nasa kanya? Hindi ba't pag may malaking mga bagyo mga kapatid, iniisip natin, baka anong mangyari sa atin? Baka mamamatay tayo, baka lunurin tayo nito. We are not thinking that we have God. Kasi mas iniisip natin mga kapatid yung problema. At yung problema mga kapatid, nagbubunga siya ng mas malaking problema. Pero kung iniisip natin mga kapatid, na walang nangyayari sa atin. Nasa atin ang Diyos. Kahit na natutulog tayo ng malakas na ulan mga kapatid, hindi tayo natatakot kasi may Diyos. At kung dumating man mga kapatid, mas malupit na pangyayari, for example, nagkaroon ng bagyo, tapos naniwala kang may Diyos, tapos bigla kang namatay dyan dahil sa bagyong yan, huwag kang mag-alala. Bubuhayin ka ng Diyos. Bubuhayin tayo ng ating Panginoong Diyos mga kapatid. Maybe it's God's will. Anong magagawa natin dyan? Kaya mga kapatid, yung kamatayan ng bawat isa sa atin ay dumadaan sa kanya-kanyang pamamaraan mga kapatid. Ang mahalaga dito ay ang paniniwala natin sa ating Panginoong Diyos na may pagkabuhay na magpuli. Kasi ang tinutukoy ni Haring David dito mga kapatid ay maaari din nating i-apply sa kamatayan o maging sa literal na pagtulog lamang. Ngayon mga kapatid, ano yung mga dapat nating gawin habang ating hinihintay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon? Sa mga nakaraang linggo mga kapatid, katatapos lang ng mga Sunday School workshop natin. And for the Sunday School teacher, they advise us from the speaker na sa pagtuturo daw ng Sunday School, you need to prepare your lesson plan. For us, my beloved brothers and sisters, while we are waiting the soon return of our Master, the Lord Jesus Christ, we need to have a plan of salvation. Kapag plano na ba tayo mga kapatid, para sa ating sarili, ano yung mga dapat nating gawin upang tayo ay maging kaaya-aya sa Diyos? Kasi kung wala tayong plano mga kapatid, we don't have guide of these things, baka maligaw tayo. Baka inaakala natin nasa tamang daan pa tayo, nakasama ang ating Panginoong Jesucristo, humihiwalay na pala tayo mga kapatid. Kaya mahalaga sa bawat isa atin na yung mga plano natin sa buhay ay intact din sa plano ng ating Panginoong Diyos sa mga darating na panahon. Kinakailangan mga kapatid that our plan would be depend on God's plan pa rin. Binigyan tayo ng puso, binigyan tayo ng pag-iisip, hindi upang humiwalay sa Diyos, kundi upang makita ang tama at mali at sundin ang tama. Hindi pinakita ng ating Panginoong Diyos mga kapatid ang mali upang sundin natin. Pinakita yon para makita natin na hindi natin yan pwedeng pasukin at puntahan natin yung mabuti. At nung nakain ni Adan at ni Eva, yung tree of knowledge of good and evil, dahil nung kinain nila, nagkaroon sila ng pag-iisip ng good at ng evil, hindi naman sila tinuruan doon para gumawa talaga ng evil. Para makita lang nila na may kaibahan at kinakailangan lang sumunod. Because the first rule ng ating Panginoong Diyos sa tao ay ang pagsunod. To become an obedient creation ng ating Panginoong Diyos. Ano yung mga bagay na kinakailangan natin mga kapatid sa pagpaplano ng kaligtasan? First, tingnan natin kung anong sinabi in Romans chapter 10, verse 14. Sabi niya dito, paano nga silang magsistawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisampalataya sa hindi nga nila napakinggan? At paano sila mangikinig sa walang tagapangaral? Una sa lahat mga kapatid, pinaka-importante ang pakikinig. Sapagkat sa pakikinig ng isang tao mga kapatid, doon nabubuo ang pananampalataya ng isang tao.
Sapagkat hindi naman siguro tayo maniniwala sa isang bagay kung hindi natin napakinggan. So doon nagsisimula mga kapatid yung plano natin patungo sa ating salvation. Pangalawa mga kapatid ay ang paniniwala. Nakasaad din sa ating binasa ngayon na sa paniniwala natin ito ay sa pakikinig natin kinakailangan pagbumungahin natin ito ng paniniwala. At in Acts chapter 2 verse 38, tinuturuan tayo mga kapatid that we should to repent. Kasi kung may sinabi ang ating Panginoong Diyos na ganito, as hindi natin ginagawa, kabaliktaran yung ginagawa natin, baguhin natin yung sarili natin. Pero walang tao mga kapatid na biglaang nagbago. Just a second, nagbago na siya. Hindi. Hinuhubog tayo ng panahon mga kapatid. Even our fathers in faith, Abraham, Isaac, at Jacob, hindi naman sila biglaang nakarinig lang ng salita ng Diyos tapos nabago na sila. Hindi. The undergo process. And now, my beloved brothers and sisters, we are undergoing process. Sinusunod natin yung mga proseso. Na yung mga prosesong ito, siya yung naghuhubog sa atin upang tayo ay maging mabuting tao. And we need to confess, mga kapatid, that is according sa mga ginagawa natin. We need to be baptized and live faithfully. Yun yung mga bagay na kinakailangan nating tahakin, mga kapatid. Pero maraming mga mananampalataya, mga kapatid, na humihinto sa salitang be baptized. Pagkatapos ng bautismo, nagtapos na ang kanilang plano patungo sa pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung pinakamasakit na katotohanan, mga kapatid. Na nagkaroon tayo ng effort patungo sa bautismo, pero hindi na natin ito ipinagpatuloy at hindi tayo nabuhay bilang isang mananampalataya. Live faithfully, my beloved brothers and sisters, is very important. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God. Diba? Pinaka-common yun na unahin natin sa ating Panginoong Diyos. Bagaman ilang ulit na natin napakinggan, mga kapatid, na seek ye first, unahin natin. Napakaraming nag-memory verse na ng verse na ito. Pero kailanman, mga kapatid, iilan lamang na tao o mananampalataya ang talagang inuna ang ating Panginoong Diyos. Lahat tayo, mga kapatid, ay kung minsan nagiging guilty sa versikulong ito. Kasi alam na natin yan, yung versikulong ito. At kahit sa aking sarili, mga kapatid, napakahirap gawin yan. Pero kinakailangan natin gawin kasi yun yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. For our conclusion in this exhortation, my beloved brothers and sisters, dahil sa ang tinutukoy sa ating exhortasyon sa umagang ito ay isang pananalangin natin sa ating Panginoong Diyos. Isang panalangin na kinakailangan ng pagbibigay natin ng tiwala sa safety na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos. Maraming bagay, mga kapatid, ang gumugulo sa atin. Hindi natin yun maiwasan. Kahit nga ang social media, mga kapatid, nagiging rason kung bakit ang tao ayaw nang matulog. At alam natin, mga kapatid, na kung hindi tayo natutulog, pinapatay natin ang ating sarili. At kung mapapansin niyo, mga kapatid, kung napapansin natin na yung mga bata, yung tulog nila ay naabot ng 12 hours, o minsan naabot ng 10 hours a day. So, more than half ng isang araw, mas marami yung tulog nila. Yung mga young people naman, natutulog na lang ng mga 8 hours, kung minsan 6 hours na lang. At yung mga matatanda, mga kapatid, yung mga elder na masyado, natutulog na lang ng 2 hours sa isang araw. Kasi natutulog sila ng alas 12 na ng gabi, nagigising naman sila ng napakaaga.
May mga tao rin naman mga kapatid, ayaw nang matulog. At kapansin-pansin mga kapatid, na yung mga taong kakaunti na lang ang tulog, sila yung mga taong malapit na mamatay. At yan mga kapatid ay based din sa study. Na kinakailangan talaga mga kapatid na kung maalala natin si Lola Gregoria, bago siya pumanaw mga kapatid, 3 araw siyang hindi na nakakatulog. Parang natatakot na siyang matulog. O talagang dami niyang iniisip mga kapatid. At that moment, alam na namin na in the following day, mamamatay siya. At marami na rin akong nakilalang mga tao, mga kapatid, na hindi na nakakatulog at maglilid na yon sa kamatayan kung hindi maaagapan. Kaya mga kapatid, napaka-importante na matulog tayo ng nasa tamang panahon. Bigyan natin ng panahon ng ating sarili at of course, hindi tayo makakatulog talaga kung ang iniisip natin ay yung mga bagay na makamundo. Lalong-lalo na pinaka-basic yung financial, mga kapatid. Iniisip natin, daming problema sa buhay, no? Daming kaaway. Daming mga dapat gawin sa mga susunod na araw. Kasi, nawawala tayo sa focus yung sinabi sa Matthew chapter 6 verse 33. At nawawala yung focus natin mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. And for now, let's give ourselves to relax. Bigyan din natin yung sarili natin na mag-relax. Hindi yung puro outside. Kaya in every Sunday mga kapatid, I am very happy kasi andito tayo ngayon, we heard the Word of God, nag-aaral tayo, at the same time, nasisayahan tayo. Kahit na minsan mga kapatid, yung napapakinggan natin ay hindi magandang pakinggan kasi parang it will impact sa ginagawa natin, but yun yung gumagamot sa atin. I heard from Brother Albert, sabi niya, walang medisina na nakakagamot na masarap. Karamihan sa mga medisina, yung tinitake natin para gumaling, mapait yan. At yun din yun minsan mga kapatid, yung salita ng Diyos. Lalong-lalo na pag ito ay baliktad sa ginagawa natin, parang masakit siyang pakinggan, pero sabi niya, nakakagaling. Kasi ang exhortasyon mga kapatid ay pagpapalakas ng bawat isa atin. Yun din, pagpapagaling din yun. Kaya yung mga napapakinggan natin sa mga lahat ng mga exhortation na napapakinggan natin mga kapatid, tinutulungan tayo. It will help us in our daily life. At now mga kapatid, ay mas matuto tayong matulog ng mas mahimbing. Lagi nating kilalanin ang ating Panginoong Diyos, yung kanyang pagtulong sa atin. Makita natin ang kanyang kaluwalhatian. At mag-reflect nawa mga kapatid ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa atin, sa buhay natin. Hanggang sa muli, natutulog ng mahimbing mga kapatid, siya ang laging panalo. Magandang umaga.